Ongoing ngayon ang PBA Finals, pero parang wala nagbabago, no? SMC versus MVP group na naman. Kailan pa ba yung huling beses na nakita natin na nakapasok sa finals or mag-champion ang isang independent team? Medyo matagal-tagal na rin, no? Pero etong tatlong team na to, hindi na ako magugulat kung papasok to sa finals or makakuha pa ng championship. Pag-usapan natin. Una-una, Blackwater Bossing. Maraming tataas ang kilay dito malamang. Pero nasa kanila ang pinaka-talented na arguably, skill-wise pinaka-talented na player sa buong PBA. Sabi nga ni George King si Cedric Bearfield daw ay kasing galing lang din ng kahit sinong import sa PBA. Meron din silang young big na may tira sa labas na si Christian David. At yung coach nila medyo okay din, no? Si Coach Jeff Carriazo. Siguro konting suporta lang from the management, kayang-kayang mag-perform itong team na to. Sigurado ako dun. At pinaka-importante, yung ma-maintain nila yung core ng team nila. Pangalawa sa listahan natin ay ang Converge FiberXers. Sobrang lakas ng team na to, no? On paper, sila siguro yung pinakamalakas na independent team ngayon sa PBA. Meron silang Justin Aranya, meron silang Justin Baltazar, and yung recent rookie addition nila na si Juan GDL at si Larry Muyang, sobrang laki na naging epekto sa laro ng Converge. Dagdag mo pa yung mga reliable scorers nila sa team. Meron silang Shani Winston at Alex Stockton. Sobrang lakas ng team na to, no? Kaya hindi na ako magugulat kung makakaabot sila ng finals or makuha nila mismo yung kampyonato. Pinakauli sa listahan ni Rain or Shine Elasto Painters. Sila rin yung pinakahuling independent team na nanalo ng PBA Championship. At pag tinignan mo yung roster nila ng mga nag-champion sila, hindi nakakatakot. On paper, hindi nakakatakot. Pero walang problema kay Coach Yeng yun. Kayang-kaya niyang gawing contender ang Rain or Shine kahit puro lesser-known players lang. Si Nokum at Clarito, walang pumapansin dyan dati. Pareho silang undersized, pero ngayon, isa na sila sa pinaka-dangerous na duo sa PBA. At dahil yon kay Coach Yeng, kasi lahat ng player ni Coach Yeng, binibigyan niya ng break. So kahit yung mga lesser-known players na parang si Clarito, ay nabibigyan ng pagkakataon na patunayan yung sarili niya na kaya niyang maglaro sa PBA. Kaya para sa akin, sa lahat ng independent team sa PBA, Rain or Shine talaga yung may pinakamalaking porsyento na manalo ng kampyonato sa PBA. Sabi nga ng mga fans sa FB na pag wala raw SMC sa finals, lugi raw ang PBA. Pero mali Feeling ko kaya rin nauubos ang fans, nauumay na. Kasi lagi na lang parang scripted yung PBA Finals.